na kami po ay uli, Lord, upang makinig ng inyong salita, Lord. And maraming salamat, Lord, at halfway through na po kami sa Hosea, Lord. And truly, Lord, na kung ano po ang aming papakinggan dito po, siya po ang aming magiging kalakasan, Lord. Lord, ito lang po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Thank you, Roy, ah, sa pagbo-volunteer. Amen. Yan. So yun, mag-present muna tayo. Ang kasama natin ngayon si Ate Almini. Welcome, Ate Almini. Sister Eva, si Roy, si Ate Arlene Custodio, si Janelle, hello. Si Bien, welcome back, Bien. Natutuwa ka na kami na makasama ka namin ngayon. And also si Jenny B, si Arlene, si Moises, si Dave. Si Lois, jojoin daw si Lois, baka nakatulog na si Lois, try kong tawagan. Pero yun, this is the continuation of our Bible reading on Hosea chapter 3, Hosea, Book of Hosea. Now we will start with our sharing for today. Yan. Yan. So in previous chapters, makikita natin na sa Hosea, nag-warn ng Lord sa mga taga-Hosea to turn away sa kanilang mga sinful acts, yung pagsamba nga nila sa mga Diyos-Diyosan, tsaka yung mga sexual acts na ginagawa nila sa loob ng church. And ito naman, sa chapter 13, ito naman yung pagpo-point ng Panginoon dun sa pride and yung pagre-rely ng mga Israelita o ng mga Israeli sa mga kings. And also, their refusal to repent. Ibig sabihin ng mga, although despite the warnings of the Lord, sila talaga ay, sabihin na natin ng mga taga-Israel, ay matitigas talaga ang kanilang mga ulo. And also, we can read on this verse kung saan ang Panginoon also reminded them on how they were saved. Kung hindi niyo alam yung background nito, before mangyari after before mangyari 'tong mga bagay na 'to, the Lord already saved them sa kamay ng mga Ehipto sapagkat ang mga Israeli dati sila ay alipin ng mga taga-Egypt or ng mga Egyptians. Pero sila ay sinave do'n kung pamilyar kayo sa story ni Moses kung paano sila nagtawid sa Red Sea at na naghimala ang Panginoon, 'no. So it is possible pala na minsan kahit nakita mo na yung love ng Lord, nakita mo na yung mercy ng Lord, nakita mo na kung paano siya mag-miracle sa'yo, minsan possible pala na makalimot pa rin ang tao. Na minsan ka na nakaranas ng pag-ibig ng Lord pero biglang nakalimutan. So that is possible pala, 'no. And this also shows how important sa bawat isa sa'tin to remember all the things that God has done for all of us. Kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo, minsan sa buhay natin lalo na kapag nasa situation ka, ang dali minsan na maalala kung ano yung mga bad things na nangyari sa'yo or yung sa sitwasyon mo, kung ano man yung pangit na nangyayari sa'yo. Pero sometimes it is so difficult for all of us na maalala kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoon. That's why we are here. We're always celebrating, we're always gathering para alalahanin all the good things that God has done for all of us. Yan, naging malabo ang aking camera. Yan. Sabi dito actually ang isa sa pinaka-highlight nitong chapter na 'to is yung sa Hosea chapter 13 verse 14, kung saan sinasabi dito that God speaks ultimate victory over death and grave, promising that to ransom and redeem his people from their power. Ibig sabihin dito sa buong Hosea chapter 13, makikita natin kung paanong ang deserve talaga ng mga Israeli is death. Ang deserve talaga nila ay sila ay maparusahan at ang kanilang kamatayan at mapatawan ng kamatayan. Pero the Lord is good at ang Lord ay mabuti sapagkat mamaya mare-reveal dito, may share ako sa inyo na napakagandang parang plot twist dito sa story na 'to. So let's just read some scriptures na related to this verse. Yan. Sabi dito sa Hosea chapter 13 verse 4, sabi, "Ako lamang ang Panginoon niyong Diyos mula pa sa Ehipto, kaya walang ibang Diyos kundi ako lamang." Amen? There's only one true God. Amen?
at wala kayong ibang tagapagligtas maliban sa atin. So let this be clear for all of us na alam niyo ba, akala ko kasi dati 'pag sinabi nating there's only one God, akala ko dati yung God lang na sinasamba natin sa simbahan. Pero alam niyo ba na ang mga tao, we have our own God. Parang gumagawa ang mga tao ng mga tinuturing nilang Diyos. Minsan yung kanilang asawa, minsan yung kanilang mga idol na mga celebrity, minsan yung mga, yung trabaho nila, yun ang tinuturing nilang God kasi parang yun yung tinuturing nilang mga priority nila sa kanilang mga buhay. Pero the Lord reminded us and warned us na there's only one true God and His name is Jesus. Amen. Meron lang tayong isang tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoon, ano? And we can also read on Exodus chapter 20 verse 3, "Huwag kayong sasamba sa sa ibang Diyos maliban sa akin." Amen. And sabi sa Deuteronomy 8:14, "Huwag ninyong kalilimutan ng Panginoon na naglabas sa inyo mula sa pagkaalipin sa Ehipto." Ito siguro lagi namin 'tong ginagawa ni Brother Toper kung alam niyo. Every time na nagfe-fellowship kami, we always remind ourselves kung paano kami nagsimula at kung paano kami pinulot ng Panginoon mula sa talagang mga makasalanan, simula sa mga walang-wala talaga, na binless at binigyan ng pabor ng Panginoon. Ito yung nagiging motivation namin sa lahat ng bagay. Ako personally sa mga bagay para ang Panginoon ay lubos ko talagang mapupurihan sa pamamagitan ng pag-alaala ng mga mabuting ginawa niya. Kasi 'di ba, we have hundred of different reasons para mag-complain, pero I believe there's also multiple and hundreds and thousands of reasons para purihin siya, 'di ba? 10,000 reasons to praise God, 10,000 reasons to remember all the good things that He has done for all of us, 'di ba? Yan, sabi dito sa Romans 6:23, "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus." We all know that na ang deserve talaga ng bawat isa ay maparusahan because of the sins that we have done, pero napakabuti ng Panginoon dahil sa kanyang grasya, sabi nga, "Through the grace of God, the unmerited, undeserved, unearned grace of God, hindi ang natanggap natin ay kaparusahan kundi forgiveness sa pamamagitan ng sacrifices ni Jesus para sa atin." Amen, amen. Puwede ba tayong mag-comment, "Thank you Lord for your sacrifices." Thank you Lord for your sacrifices. Amen, amen. Yan, salamat sa Diyos sa kanyang mga sacrifices para sa ating lahat. So now we will dive into our points for this lessons that we can learn from this verse and from this chapter. First point is forgetting God in times of prosperity leads to downfall. Yung paglimot daw ba natin sa Panginoon sa panahon na tayo ay sagana, sa panahon na tayo ay pinagpapala ng Panginoon, it leads to downfall. Siguro kung nababasa natin 'to dun sa buong chapter 1 hanggang 11 makita natin na akala kasi ng iba ang measurement o parang sukatan ng isang tao ay pinagpapala ng Panginoon ay sa pamamagitan lang ng wealth o ng kayamanan. Pero nakita natin 'yan sa buhay ng mga Israelita kung saan sila ay economically, financially, when it comes to wealth, they're blessed na tinatawag o meron silang pera, sabihin na natin may pera, meron silang kayamanan. Pero because their heart is far from God, dahil yung puso nila ay malayo sa Panginoon, dun natin makikita na ang kanilang status talaga ay hindi sila blessed talaga. Kasi hindi naman yung pera lang ang basehan ng ating pagiging blessed sa Panginoon. One of our measurement of being blessed when it comes to spirituality is how close we are to God and how dependent we are to God. Kung gaano tayo nakadepende sa Kanya at sa Kanyang gagawin. Sabi sa Hosea chapter 13 verse 6, "Nang sila'y mabusog, sila'y nagmalaki, kaya nilimot nila ako." Ano, tayo ay hindi na mga ganyan, amen ba? Na 'pag tayo'y sagana, we praise the Lord. Kapagka tayo'y hikahos, we also praise the Lord.
And lalo na siguro 'pag tayo pinagpala dapat ito yung maging ano natin, yung iba kasi gano'n, eh, kapagka namomroblema, nalulungkot, "Lord tulungan mo kami, Lord ikaw ng bahala, Lord ganito, ganito." Pero nung umasenso, biglang wala ng time para kay Lord, biglang wala ng time para lumapit sa kanya, and we know how this goes, alam natin kung ano nagiging result nito. Sabi nga dito na kapag nakakalimutan natin ang Panginoon in times of our prosperity, o yung time na tayo'y parang pinagpapala o feeling mo nasa top of the world ka na, kahit anong sitwasyon, kung yung mga time na gano'n, minsan nagiging cause 'to ng iyong sariling downfall. Alam niyo kung bakit? Because ang pagtitiwala mo, ang trust mo ay nakadepende na sa sarili mo o sa sarili mong wealth, sa sarili mong kakayanan, which is hindi dapat, 'di ba? Ang trust dapat natin ay nakadepende sa Panginoon. Amen, amen. And yung prosperity o yung pagiging blessed nila, imbes na maging way para maging way para sa mga Israelita na sila ay lumapit sa Panginoon o magpuri sa Panginoon, naging result is ito para sila ay maging proud. Ano, na imbes na sila ay maging thankful sa Lord at magpakumbaba sa lahat ng blessing na nanggagaling sa Lord, naging result pa ito na sila ay maging mapagmataas sa kanilang mga sarili. So, we also meron dito yung mga tao na parang tinuturing ba nila ang Panginoon na parang genie, na kapagka nangangailangan sila, lalapit sila, parang si Pipito, familiar ba kayo kay Pipito? "Pipito my friend," 'yan, parang si Tommy. Kapagka may kailangan, lapit ng lapit sa Panginoon, pero 'pag dumating na ng panahon na meron na siya, kinakalimutan ng Panginoon. 'Yan, sabihin mo sa sarili mo ngayon, "Hindi na ako ganyan." Hindi na ako ganyan, 'yan. Sabihin mo sa sarili mo, gusto ko sabihin mo sa sarili mo, "Hindi na ako ganyan." Hindi na ako ganyan. Amen. Do not forget God Hindi na kapagka ako ganyan. amen. Hindi 'wag mong kalimutan ang Panginoon kapag dumaan ka na sa panahon na ikaw ay pinagpapala na ng lubos. Amen. And sabi dito sa Santiago, verse 1-17, "Ang bawat mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha sa mga tanglaw sa langit." Amen. All the good and perfect things comes from above. Tunay na lahat ng mga regalo na yan dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? Amen, amen. Praise God. Next one, punta na tayo sa ating point number 2. Danger of false security in human leaders. Ito naman yung, sinasabi, nagbibigay ang Panginoon ng warning ng pagkakaroon ng parang akala natin secure tayo pagka tayo nakadepende sa mga human leaders natin, sa mga presidente, sa mga konsehal, sa mga governor. Pero sinasabi dito, you can read in Hosea chapter 13 verse 10, "Nasaan ngayon ang iyong hari upang iligtas ka? Sa lahat ng iyong lungsod, nasaan ang iyong mga pinuno na iyong hiniling?" 'Di ba parang pinakang-highlight nito is when times comes, in times of judgment, in times of troubles, hindi ka naman ililigtas ng mga taong inaasahan mo, 'di ba? All the leaders that you look up to, all the idols that you look up to, sabi dito parang tatanungin mo sila, nasaan ba sila? And this is a reminder for all of us na tunay na ang tanging maaasahan lang talaga natin ay walang iba kundi ang Panginoon. And we can see here sa context naman ng Israel during this time, yung Israel, yung pagtitiwala nila ay nandun sa mga hari, tsaka yung sa mga political system, na tiwala kami na 'pag dumating sa pagsubok, yung mga neighboring countries namin yung tutulong sa amin. Pero we can see and we can read sa mga following chapters tsaka sa mga following book kung saan sasabihin dito na no single king were able to save them. Walang ibang nakatulong sa kanilang mga hari kahit na sino. And ito yung reminder palagi sa atin na talagang ang pagkatiwalaan lang natin ay ang Panginoon. Amen ba? Amen? Na ang pagkatiwalaan natin ay walang iba, no man, no resources, no wealth, no political party, no government, but our trust should be on God and God alone. Pwede bang comment tayo, "I trust in God alone."
I trust in God alone. Not even yourself. Dapat hindi ka din magtiwala sa sarili mo kasi alam mo na, kilala mo naman ang sarili mo eh. You fail. Pero God's love never fail. Amen? God's love never fails. Sabi ni Lois, Amen. I trust in God alone. I trust in God alone. Sabi ni Evan, sabi ni Bien, Amen. Natunay na ang Panginoon lang dapat natin pagkatiwalaan. Yan. Amen. Sabi dito sa 1 John 5:21, mga anak, ilayo ninyo ang inyong sarili sa mga Diyos-Diyosan. Yan guys, sabi ko nga sa inyo, ang Diyos-Diyosan, hindi lang yun yung mga anito, hindi lang yun yung mga maliliit na mga figurine na nakikita natin, kundi it can be anything that you put your trust on. Kung ang pinaniniwalaan mo yung sarili mong talino, edi yun yung parang ginagawa mong Diyos-Diyosan. Kung ang pinaasahan mo ay yung tita mong nasa abroad, edi parang yun ang ginagawa mong Diyos-Diyosan mo. Kasi instead of putting your trust in God, you put it somewhere else. Yan. And the Lord warns us na may danger dun sa ganong bagay. That, tama yung mga comment nyo that we put our trust on God alone. Amen, amen. And sabi nga dito ni Sir Ebe, God loves never fail. You may fail, your flesh may fail, your faith may fail, your action may fail, your intellect, your wisdom may fail, but God loves never fail. Amen, amen, and amen. And next one, we will proceed with the third one. Sabi dito, God's judgment is real, but His grace has the final word. As you can see, sino bang nakatapos ng mga nung buong chapter 13, pwedeng mag-react kayo, react kayo dyan. Kahit anong emoji, para lang makita kung sino yung mga nakatapos ng buong chapter 13. Yan. React lang kung sino nakapagbasa nung Hosea chapter 13. Yan, nag-react si Roy, si Almini. Yan, makikita natin doon na kung mababasa natin, medyo nakakatakot yung nakakatakot yung verse na yun eh, kasi parang it shows God's judgment para sa Israel, 'di ba? Parang ang harsh naman ng Panginoon, meron pa dong kakainin ka ng leon. Meron pa mga ganong verse, 'di ba? Pero in point number 3, sinasabi dito, the God's judgment is real, but His grace has final word. Ang Panginoon, He is a God of He is a God of justice. Ang Panginoon gusto niya ng may justice lahat ng bagay. He does not let yung mga sins na i-tolerate lang niya na, sige anak, okay lang yan, anak naman kita kahit magkasala ka. Hindi ganoon ang Panginoon. He does not tolerate sin. He hates sin. Pero, in contrast, God's grace has the final word. Sabi dito sa Hosea chapter 13 verse 14, sabi ko ito yung magiging key verse natin, sabi, ililigtas ko ba sila mula sa kapangyarihan ng libingan? Tutubusin ko ba sila mula sa kamatayan? Kasi as you can see from this verse na although ang Panginoon winawar ni Hosea yung mga taga-Israel about sa death and destruction na haharapin nila, this verse is also used to prophetically points to Jesus, which is si Jesus yung nag-conquered ng death and destruction. Siya yung nag-conquer ng death and grave. Alam niya ba itong mismong verse na to, yung Hosea chapter 13 verse 14 is directly na ginamit ni Paul dun sa kanyang sulat dito sa nasaan sa 2 Corinthians, kung saan ginamit ni Paul mismo tong verse na to. Kasi before mangyari yung resurrection ni Jesus Christ, o before mangyari yung bagay na ginawa ni Jesus Christ, yung sacrifices niya, marami na ring mga text o mga pag-aaral na ano ba 'tong gagawin ni Lord? Kasi parang ang pinaka-point kasi nitong Hosea chapter 13 is yung Israel, dadaan talaga sila sa destruction, dadaan talaga sila sa death, pero parang nagbibigay ang Lord sa kanila ng parang hope that there will be resurrection or there will be restoration. Ang akala nung iba, parang national resurrection 'to, kung saan parang ire-resurrect ng Panginoon yung isang buong country. Pero God is above and beyond our thinking, kasi ito yung na-reveal naman doon sa sa 2 Corinthians na nilinaw naman ito ni Pablo.
Sabi dito, basahin natin. Parang nasalagay ko yun dito. Yan. Interestingly, sabi dito, some Jewish scholar debated whether this verses was about the immediate deliverance from Assyria or a future resurrection. Sabi dito, Paul resolves this in the New Testament by applying it directly to Jesus' victory. Sabi, Paul later on quotes this verse in 1 Corinthians 15 verse 55. Sabi niya, "Nasaan ka o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong pangil?" This shows that Hosea's prophecy points beyond Israel judgment and toward the ultimate victory over death through Jesus Christ. Ibig sabihin, ang pinaka-point niya dito is akala ng mga tao na yung tinutukoy ditong resurrection na tinuturo sa kanila ni Pablo, ni Hosea pala, na yung tinutukoy ditong deliverance, akala nila is deliverance lang ng isang bansa, which is yung Israel. Pero God's plan is greater and bigger kasi ang naging way dito is si Jesus Christ yung naging fulfillment ng prophecy na to na 'di ba siya ay namatay pero ang Panginoon ay hindi siya nanatiling patay sapagkat siya ay nabuhay. He overcame and he overcomes. He overcame the death and the grave. Ang Panginoon although siya ay namatay, si Jesus ay namatay, pero siya ay nabuhay na maguli. Kumbaga siya ay yung naging siya yung naging fulfillment ng verse na 'to. Actually, napakaganda nitong Hosea chapter 13 kasi this is one of the earliest or isa sa mga unang-unang references o mga prophecy about the resurrection of Jesus Christ. Ibig sabihin, lumang-luma pa, nagpo-point na talaga 'to lahat ng mga verse kahit Old Testament, we can see kung nasaan dito si Jesus Christ. Amen? Sabi dito, just as Israel faced hopelessness, but God still spoke redemption to them. Although merong mga struggles, merong mga sin, although akala nila parang yun na yung end para sa lahat sa atin kasi all of us deserve naman natin yung maparusahan, 'di ba? Pero at the end of the day, God's grace has final word to all of us. Sabi dito, as a Christian, hindi na tayo natatakot sa ultimate judgment ng Lord because Jesus already bore it for all of us. Na hindi na tayo natatakot na husgahan pa ba ako ng Panginoon? Iko-condemn pa ba ako ng Panginoon because of my past? Ang Panginoon ba'y galit pa rin sa akin? Pero this verse clearly states na ang Panginoon na ang nag-bore ng lahat nating mga kasalanan. Kaya nga sinabi ni Pablo that there is no condemnation in Jesus Christ. Amen. There is no condemnation in Jesus Christ because Jesus already bore the punishment of sin and death and grave for all of us. Amen. And also our sufferings are temporary, but eternal life is sure for those who believe. Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, na ikaw ay pinatawad niya at ikaw ay niligtas niya, dadaan tayo sa pagsubok, dadaan tayo sa problema, pero sinabi niya that there is a eternal life God has prepared for all of us, for those who believe. Sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Na kung sino yung magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya, although we deserve death, although we deserve punishment, pero hindi yun ang binigay niya sa atin. Hindi yun deserve natin ang binigay niya, kundi binigay niya yung Kanyang bugtong na anak para siya ang carry nung cross na dapat ay tayo ang nagdala-dala. Yung kamatayan na dapat nating tinanggap, siya ang nag-carry para sa ating lahat. Amen? Amen. And sabi dito sa 2 Corinthians 12 verse 9, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa kahinaan. Amen? Amen. Truly that God is good in our life, and napakaganda ng verse na to, ng buong chapter na to. Kasi pinapakita dito yung unang-una yung hatred ng Panginoon sa sin, pero pinapakita naman dito ng Panginoon yung care niya sa atin to always restore us sa lahat ng situation. And this was revealed sa chapter na to, na napakaganda na yung plano talaga ng Panginoon na hindi aksidente, kundi even in the book of Hosea, ang pangalan ni Jesus can be revealed
na siya nga yung naging kabayaran, tsaka He is the one who overcome and who overcame the death and the grave para sa ating lahat. Amen, amen, amen. So yun, thank you for joining us. Thank you for being with us today. And yun yung reminder ko to all of us, there's no condemnation in Jesus Christ. You can start your life with God. Kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ng pagkakamali, there's always time for you para bumalik sa Panginoon. He's always there para yakapin ka, tanggapin ka, because He already paid the price for you. Anong sabi nga ay fully paid. Hindi hulugan, hindi installment, but your life, hindi 3 gifts, but you are now fully paid. And yung pinambayad sa iyo, hindi lang cash, hindi ginto, hindi pilak, but ang pinambayad sa iyo yung dugo ng Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Pwede ba comment mo, I am fully paid. I am fully paid. Amen. Tunay na hindi mo na kailangan yung sasabihin ng iba na kailangan mo lumakad ng paluhod o kailangan mong maging mapagbigay o kailangan mo tong gawin tong mga bagay na to. Because hindi na, not your action, not your words, not your own sacrifices, but it is through one sacrifices, and that is the sacrifices of our Lord Jesus Christ. Kung yung iniisip mo pa rin yung sarili mo na mag-self-pity ka, nasaktan mo yung sarili mo, na i-point mo yung sarili mo, i-condemn mo, wala ka na doon. There's no condemnation in Jesus Christ. What you have and what God has prepared for you is love and forgiveness. Amen? God has forgiven you and you can now come freely to God. Pwede kang lumapit sa Kanya and have relationship with Him. Amen? Amen, amen, amen. Praise God. Napakabuti ng Panginoon and we're almost done. Kunti na lang, patapos na tayo sa Hosea chapter 3. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay, tayo muna ay mag-fix your taking. Yan. Oh, fix your tayo, fix your. Yun. Open your cameras, guys. Hello, Terence. Si Terence? Yun o, naka-join. Si Brother Rohel pala natin din. Hello, Brother Rohel. Open your camera. 1, 2, 3. Oh, si Lois. Isa pa. One more. 1, 2, 3. Ano naman? She's number 1. 1, 2, 3. Wow. Thank you so much, everyone, for joining us. And pwede tayong may sesend ulit akong reflection question sa GC natin na pwede nating sagutan. Sana po makasagot kayo din sa mga question para kung ano din yung natutunan natin ay ma-share din natin dun sa mga hindi naka-join sa atin. So yun, thank you so much, everyone. Sister Eva, Brother Rahel, Thank you, everyone. salamat po kayo. See you sa ating Thank anniversary. you. Thank you, Bien. Thank you. Thank you, Lois, sa pag-join. Thank you. Nakain niyo ba spiky Yeah. ball? Oo. Thank you, Ate Eva. Ubus natin. Thank you, Ang spiky balls. Bye-bye. Bye-bye. Almini, thank you sa Bye-bye. pag-join. Bye! Thank you, Almini. Bye-bye. Bye-bye, Almine.